Yon, mapagpalang araw mga idolo. Welcome back mga idol. Potragis video mga idol. Ito yung gagawin natin ngayon. Say waterline ng freshwater generator mga idol. So dito, i-share ko sa inyo kung paano natin susukatan to. Basic na basic idol kung paano sukatan yung lumang pipe mga idolo. So ayan. So syempre, unang gagawin natin dito mga idolo is maglalatag tayo ng roller sa gitna mismo ng pipe. Tingnan nyo yung ginagawa ni Kuya Akoy dito mga idolo. No? Step by step yung pag-share ni Kuya Akoy dito. No? So ayan, so susukatin na natin ito gamit yung metro mga idol. Simula dun sa roller na yan hanggang dito sa ibaba sa may gitna ng flange. Yung pagsusukat nito mga idolo. Tingnan nyo dito. Sabi ng iba, end to end daw. Syempre, diskarte nyo yun. Ito, diskarte ko to dodol. No? Yan, ganyan yung pagsusukat ko sa gitna mismo ng dalawang butas dyan sa may flange. Susunod, dito naman, simula din dyan sa center ng pipe hanggang dito sa may flange mga idol. Pero yung gagawin natin dito, yung pagsukat natin hanggang dito sa dulo ng gasket. Kita nyo yung gasket, sobrang kapal. So tatanggalin natin yan. Okay? So ayan, sunod naman na pagsukat ay dito naman, no? So ilatag mo yung roller dito sa center ng pipe mismo. Ayan, kita nyo mga idol. Tapos susukatin natin simula doon sa flange mga idol hanggang dito sa roller. Ganito mga idolo, no? 'Di ba? Napakasimple lang yung ginagawa ni Wag Ako Boy. Ayan. Ganyan lang kasimple yung pagsusukat. So ito yung mga sukat na nakuha natin. So siyempre mga idolo, gagamit na tayo dito ng elbow. 'Di ba kanina walang elbow? So ito gagamit tayo 4 inches long radius na elbow gagamitin natin. Ganyan. Yan. So ito naman yung mga basic calculation mga idolo. So kukunin natin yung haba ng spool. Yan. Kailangan natin ng computation. Hindi pwede hula-hula dito mga idol. So ito, simula dito sa flange hanggang dito sa take off, yung sukat niya is 765, 'di ba? 765. So ganito lang kasimple yung mga deduction. Okay, simula dito sa flange, magbabawas tayo ng 10 mm, okay? Tapos dito, gap 2.5. Kailangan may gap para maganda yung root pass. Tapos dito, take off, yung 1.5 to. 1.5 to yan, dol. Long radius 4 inches na pipe, elbow, sorry, is 1.5 to yung take off. Ayan. Tapos isubtract mo kung anong kalalabasan yan, dol. Yan yung magiging haba ng spool natin. Ito, okay? Yan yung magiging haba niya, 600 mm mga idol. Yan. So dito naman tayo mga idol. Ito yung pangalawa. So ayan, kukunin natin din yung haba ng spool na to. So ito yung take off to take off mga idol. Yung measurement niya is 1,415. Take off to take off. So ito naman yung mga deduction mga idolo. So dahil dalawa itong elbow na 90 degree long radius, so dalawang take off, no? 1.5 to, dalawang 1.5 to. Kailangan natin ibawas dalawang 1.5 to mga idol. Tapos dito gap, 'di ba? Dalawa yung gap dito. So 2.5 equals 5 mm, no? Tapos isubtract mo lahat yan. Kung anong kalalabasan yan, dol, yan yung magiging haba ng spool natin, mga idol. Di ba napaka-simple lang ng calculation? Napaka-importante kasi ng calculation nito. Kasi mahirap kung hindi natin alam kasi maghula-hula lang tayo sa kakating ng pipe. So sayang naman. So ito na yung mga natin, na-prepare na natin lahat, naka-bevel na, naka-grind, ganyan mga idolo. So dito sa pag-fit up mga idolo, yung kailangan mo lang tingnan dito is dapat straight. Tapos yung elbow natin, yung gap, dapat may gap ganyan, di ba? Tingnan mo yung gap, 2.5 yung gap dyan. So ganyan, maganda may gap kasi sigurado yung root pass natin dyan. So dito, pagdating naman sa pag-fit up, dapat eskwalado yung elbow natin, no? Ini-eskwala natin yan, mga idolo. Tapos tinitingnan natin yan kung ito ba ay straight or tabingi. Napaka-importante rin yung pag-fit up na hindi tumabingi. Kasi pag tumabingi, sala na yan. Sigurado na yan, di ba, dol? Tapos dito, nakikita nyo, inaano ko pa yan, ini-eskwala ko pa kung talagang eskwalado na yung elbow, di ba? Dapat pantay yan, Tingnan nyo dito, dol, Tingnan nyo dito, So, makikita nyo dito, dol, yung kabilang elbow, tabingi, di ba? Tabingi ng konti, kita nyo. Kahit gamitan mo lang ng mata yan, malaman mo na tabingi yan. Tingnan nyo, tabingi, di ba? So, gagawin mo dito, liligwatan ko lang yan para ma-straight, no? Ligwatan mo lang yan ganyan, ligwatan mo ng konti. Okay na yan, dol, no? Tingnan mo ulit dito, di ba? Straight na. So, ganun lang kabisik yung ginagawa natin. Mata-mata lang, dol. Mata-mata, formula, no? Dito sa barko, walang level bar. Hindi man pwede level bar dito sa barko kasi magalaw, di ba? Hindi mo makukuha ng maayos.
dapat ano lang, mata-mata lang gagamitin natin. Eskwala, metro, yan lang gagamitin natin dito sa barko. Wala nang iba mga idolo. Alam nyo mga idolo, kung may assistant lang sana ako, tatanggalin ko talaga yung luma. Mas maganda dito talaga ginagamitan ng jig. Kasi hindi ka na maghihirap pa. Kasi sa ganitong sukat-sukat, paulit-ulit mo talaga sukatan yan, dol. Hindi pwedeng isang bisis lang. Kasi pag nagkamali ka talaga dyan, ay nako, wala na, sala yan dol. Hindi na papasok yan, dol. Panigurado, yung plants, kailangan mo i-check ulit to make sure na eskwalado, di ba? So ito yung pinakaayaw ko sa lahat, yung paulit-ulit na check, yung ganun. Ayaw ko talagang ganito, dol. So napipilitan lang ako gawin yung mga ganito, dol. Kasi nga, walang assistant, mabigat kung tatanggalin natin yung luma. Ay, nakakapagod yun, dol. O, hindi ganituhin na lang natin, sukat-sukatin na lang natin, mga idol. So far, hindi pa naman ako nagkakamali dito, mga idol. O, kagaya nito, magfi-fit up tayo ng plants dito, di ba? Walang marking-marking yan, dol, Ay, ganyan mo lang dyan, Tingnan mo lang dapat. So, yung ginagawa ko dyan, dol, is tinitingnan ko yung center ng dalawang butas ng flange. Tapos, dapat akma yan dun sa center ng elbow, mga idolo. Madali lang naman itong gawin. Basta alam mo yung center ng elbow at saka center doon sa flange. Madali lang i-fit up yan, dol, Kahit mata lang gamitin mo dyan. Kahit matahin mo lang yan, dol. Makukuha mo agad yan, idolo. So, yung ginagawa ko dito, linalatag ko muna ng ganyan. Ilatag natin ng ganyan. Dapat nakalatag ng maayos. Dapat straight yung pagkalatag mo. So, ganito, di ba? Straight, mga idolo. Nakalatag na siya ng maayos ngayon. So, dito naman sa plants, mga idol, iskwalahin natin to. Dapat sigurado tayo na hindi tatabingi. So, itong side, dapat iskwalado yan. Pantay, di ba? Ito. So, yung gagawin natin, gagamit tayo dito ng eskwala, dol. Ito, may eskwala tayo dito. Ayan. So, yung gagawin lang natin dito, mga dol, lagay natin sa ibabaw ng flange. Ayan, para malaman natin kung ito ay eskwalado na ba or pantay. Titingnan mo yung ibabaw ng eskwala. Ayan. Yan lang yung titingnan mo dyan para malaman mo kung pantay na yung flange natin, kung hindi natabingi, mga idolo. So, dito, dol, dahil wala nga tayong label bar dito, so, hindi natin ma-eskwala sa gilid ng elbow. Yung gagawin na lang natin, ilatag natin ng ganyan, di ba? Tapos, tingnan mo yung ibabaw ng eskwala kung pantay na. Malalaman mo yan kahit matahin mo lang yan. Malalaman mo yan, mga idolo. So, dyan, pantay na yan, dol. Eskwalado na yan. Kita nyo naman, mga idolo, di ba? So, shoutout nga pala dito kay idolo. Idol, pwede paturo ng cupping. So, ganito yung style na ginagawa ko. Ito yung mga diskarte ni Kuya ako. I-share ko sa iyo, idolo. Ayan, pag nagpa-final cupping ako, nagsisimula ako sa 9 o'clock to 12. Tapos, dito sa kabila, 3 o'clock to 12 din, Para hindi na tayo panay grind. Sa ganyang paraan, hindi na tayo mag-grind, mga idol. Napakaganda ng ganyang style, mga idol. Wala na tayo sa training center. Nasa totoong trabaho na tayo. Huwag natin masyadong pahirapan yung mga sarili natin. So, ito na siya, dulo. Yan yung resulta, di ba? Pag ganyan, hindi ka na mag-grind pa yan sa final cupping, di ba? Ang ganda ng output, mga idol. Ganyan yung mga diskarte ni Kuya Akoy na hindi kayang gawin ng hapon. Kita nyo naman, dol, Ngayon, baliktarin mo ulit, di ba? Dito ka naman sa kabila, Diyan ka magsimula sa 9 o'clock, papunta naman sa 12. Tapos ka sa kabila, idol, 3 o'clock to 12. Di ba? Basic na basic ang mga diskarte ni Kuya Akoy na hindi kayang gawin ng hapon. So, ito na, dol. Natapos ko na. Ayan. So, ibababa na natin dito. Wala tayong assistant, dol. So, dito, ginawa ko. Hinila ko na, dol, Alam nyo ba kung bakit ko hinila, dol? Kasi nga dito, yung flooring, bagong pintura, dol. Bagong pintura, kaya hinila ko. Sayang kung hindi magagasgasan, dol. So, ito yung luma natin. Tatanggalin na natin tong luma, mga idol. So, ipapalit natin dyan yung bagong gawa natin. Tingnan natin, dol, kung tama ba yung pagkasukat natin. Kung talagang tugmang-tugma, kung kuhang-kuha, mga idol. So, ito na, dol. Ay, sus, ginoo ko. Ay, basic na basic lang yan, dol, di ba? Kuhang-kuha, batang-bata, mga idol. So, paano yan, mga idol? Baka naman. Pa-share naman itong video natin. See you next time. Bye-bye.